Ang naunang iglesia ay napuspos ng habag ng Diyos at sila ay perpektong nagkakaisa sa pag-ibig nila sa Diyos at para sa iba. At maraming mga Kristiyano ang nagbebenta ng kanilang lupain at ari-arian at ipinapamahagi ang pera sa mga nangangailangan. Ngunit ang kapangyarihan at pagkakaisa ng mga naunang Kristiyano na kanilang ikinasisiya ay nasubok nang si Satanas mismo ay bumulong sa tainga ni Ananias at Sapira. Sinabi ni Ananias sa kanyang asawa, "Ibenta natin ang ating lupa at sa halip na ibigay ang lahat ng ating kikitain ay sikreto nating itatago ang ilan rito para sa atin." At ang kanyang asawa ay sumang-ayon sa kanyang plano. Ibinigay ni Ananias ang natira sa pera sa mga apostol at ito ay hindi ang lahat-lahat ng kanilang kinita sa kanilang ibinenta. Ngunit ito ay madami. Siya ay panatag na madadaya niya ang lahat sa pagpapaniwala niya sa kanilang kasinungalingan at siya ay mamumuhay ng may dangal. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay ipinakita kay Apostol Pedro kung paano si Ananias at Sapira ay nagsinungaling kung magkano ang kanilang ibinigay sa iglesia. Sinabi ni Pedro kay Ananias, "Ang lupang ito ay sa iyo at ang perang kinita sa pagbenta ay sa iyo. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo? Sa halip ay pinaniwala mo kaming ibinigay mo ang lahat-lahat. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos." At nang marinig niya ang salitang iyon kay Pedro, si Ananias ay natumba at agad namatay. Ang nakakagimbal na pangyayaring ito ay mabilis na kumalat at ang lahat ng nakarinig ay nabalot ng matinding takot. Agad naman nilapitan ng mga binata si Ananias at binalot ang kanyang katawan at dinala ito palabas ng lungsod upang ilibing. Ang nakakalungkot na kwentong ito ay hindi pa tapos sa pagkamatay ni Ananias. Makalipas ng 3 oras, ang kanyang asawang si Sapira ay walang alam sa nangyari at pumunta kay Pedro. Walang duda, siya ay puno ng pagmamalaki tungkol sa handog niya at ang kanyang asawang kunwaring handog na may kagandahang loob. Tinanong siya ni Pedro, "Ito ba ang halaga na inyong natanggap ni Ananias sa lupaing inyong ibinenta?" Sumagot si Sapira, "Oo, ito ang buong halaga." Sinabi ni Pedro sa kanya, "Paano ninyo nagawang subukin ng banal na espiritu at magsinungaling tungkol sa pera? Ang binatang naglibing sa iyong asawa ay narito, at ngayon ikaw naman ang ililibing." At nang marinig niya ang mga salitang ito kay Pedro, siya ay natumba at agad namatay tulad ng kanyang asawa. Pagpasok ng mga binata ay kinuha ang kanyang katawan at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. At matinding takot ang bumalot sa buong iglesia at sa lahat ng nakabalita sa trahedyang ito.